Hello sa inyong lahat. Ako si Judy. Ngayong araw, ibabahagi ko ang kwento ng isang sister. Noong bata siya, nakita niyang palaging nakikipagtalo ang kanyang tatay sa kanyang nanay at naniwala siyang magiging masaya lang habang buhay ang isang babae kung makakahanap siya ng asawang magmamahal sa kanya. Kalaunan, natupad ang kanyang hiling at minahal siya ng husto ng kanyang asawa na nagparamdam sa kanya ng labis na kaligayahan. Hindi nagtagal matapos niyang manampalataya sa Diyos, inako niya ang tungkulin ng isang leader ng iglesia. Ngunit ang kanyang asawa, na naimpluwensyahan ng mga walang batayang tsismis ng CCP, ay sinimulan siyang saktan at pagalitan. Para mapanatili ang kaligayahan sa kanyang buhay may asawa, patuloy siyang nakipagkompromiso at nagparaya at naging pabaya siya sa kanyang tungkulin na sa huli ay humantong sa pagkakatanggal niya sa kanyang tungkulin. Sa kanyang paghahanap, sa wakas ay naunawaan niya na ang bulag na paghahangad ng kaligayahan sa buhay may asawa ay katawa-tawa at kahangalan. Tingnan natin kung paano niya hinanap ang katotohanan at naunawaan ang kanyang sarili habang sama-sama nating pinakikinggan ang kanyang mga saloobin. Mula nang ako ay magkaisip, madalas kong makita ang aking ama na nawawala ng pasensya at nagagalit sa aking ina. Habang lumalaki ako, madalas na nagrereklamo sa akin ang aking ina tungkol sa kanyang malungkot na buhay may asawa. Sinabi niya na sa buong panahon na kasama niya ang tatay ko, ay kapos siya sa pagkain at pananamit, na hindi siya kailanman naging masaya sa piling nito at na madalas itong nawawala ng pasensya sa kanya. Madalas niyang sinasabi sa akin na makakahanap lamang ang isang babae ng panghabang buhay na kaligayahan kung magpapakasal siya sa lalaki na may mabuting pagtrato sa kanya. Naisip ko na naranasan na mismo ito ng nanay ko, kaya ang kanyang sinasabi ay totoo. Ano man ang mangyari, hindi ako maaaring matulad sa kanya. Kailangan kong makahanap ng asawa na tatrato sa akin ng maayos. Kalaunan, nakuha ko ang hinihiling ko at nakahanap ako ng asawang may mabuting ugali na tinatrato ako ng maayos. Pagkatapos naming magpakasal, palagi akong pinagbibigyan ng asawa ko sa lahat ng bagay at hindi niya ako kailanman pinagtaasan ng boses. Sa tuwing umuuwi siya galing trabaho at hindi niya ako makita, tumatawag siya at tinatanong kung nasaan ako at nagmamadali siya para sunduin ako gamit ang kanyang bisikleta. Inaalagaan din niya ako ng lubos sa aming araw-araw na pamumuhay. Palagi siyang nagtatanong tuwing nakikita niya akong malungkot. Anong problema? May bumabagabag ba sa iyo? Ang pagkakaroon ng mapagmahal at maalagang asawa ay labis na nakapagpasaya sa akin at naramdaman kong kontento na ako sa buhay. Noong 2004, tinanggap ko ang bagong gawain ng Diyos at nangaral ako ng ebanghelyo sa aking asawa. Hindi niya ito tinanggap, pero hindi rin niya tinutulan ang pananampalataya ko. Pero kalaunan, nagsimulang maniwala ang asawa ko sa walang batayang mga tsismis na ikinalat ng CCP tungkol sa ang iglesia ng makapangyarihang Diyos at mula noon, sinimulan niyang pigilan ako sa pananampalataya ko sa Diyos. Madalas din siyang magreklamo tungkol sa pagpunta ko sa mga pagtitipon. Isang araw, pagka-uwi niya galing trabaho, sinabi niya sa akin ng seryoso na sinasabi online na ang pananampalataya sa Diyos ay laban sa CCP at hindi ito pinapayagan ng gobyerno. Hindi ka na maaaring manampalataya sa Diyos. Nang makita ko ang malungkot niyang ekspresyon, alam kong nailihis siya ng walang batayang mga tsismis na ipinakalat ng CCP. Sinabi ko sa kanya na mga kasinungalingan at paninira lamang ang mga bagay na ito, pero talagang ayaw na niyang makinig sa akin. Isang gabi,
Pagka-uwi ng asawa ko, agad niya akong tinanong, "Pumunta ka na naman ba sa isang pagtitipon ngayong araw?" Sinabi ko na, "Oo." Pagkatapos, sinigawan niya ako. "Sinabi ko sa iyo na huwag ka nang manampalataya sa Diyos, pero hindi ka talaga nakikinig." Sa pag-uwi ko ngayong araw, nakita ko ang isang guro na inaaresto dahil sa pananampalataya sa Diyos. Sinong may alam kung ilang taon ang ipapataw sa kanya? Kung ipagpapatuloy mo ang pananalig mong ito, balang araw, maaaresto ka rin. Pagkatapos, madadamay rin kami ng mga bata sa lahat ng ito at masisira mo ang pamilya natin. Habang sinasabi niya ito, iniamba niya ang kanyang sapatos at walang sabi-sabi, sinimulan niyang hampasin ako sa ulo, nagmumura habang hinahampas ako. "Sinabi ko sa iyo na makinig ka sa akin, pero hindi ka talaga nakikinig. Papatayin kita." Akala ko ay ilang beses lang niya akong hahampasin para mailabas ang galit niya. Pero hinampas niya ako ng napakalakas. Umikot ang paningin ko mula sa pagkakahampas at mukhang hindi pa siya titigil. Hindi ko kailanman naisip na pagkatapos ng maraming taong pagsasama namin ay magiging ganoon siya kalupit. Pagkatapos, inudyukan ng asawa ko ang mga bata na, "Kausapin niyo ang nanay niyo. Pilitin niyo siyang sabihin na hindi na siya mananampalataya sa Diyos mula ngayon. Kung hindi niya ito sasabihin, bubugbugin ko siya hanggang mamatay ngayong araw." Umiyak ang anak kong babae at nagmakaawa sa akin. Nanghina ako nang makita ko ang mga anak kong umiiyak. Naisip ko, baka naman sa oras na ito, kailangan ko lang sabihin sa asawa ko na hindi na ako mananampalataya. Kung patuloy akong magtitiis ng ganito at lalo lang siyang magagalit at hiwalayan ako, magiging katapusan na ng pamilyang ito. Pero pagkatapos ay naisip ko, ano man ang mangyari, hindi ko pwedeng itatwa ang pangalan ng Diyos. Ang pagsasabing hindi na ako mananampalataya sa Diyos ay nangangahulugang ipinagkakanulo ko siya. Hindi ko yun pwedeng sabihin. Kaya patuloy akong nagdasal sa Diyos. Hiniling ko sa Kanya na bigyan ako ng karunungan at pananalig. Pagkatapos, naisip ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos. Ang bawat hakbang ng gawaing ginagawa ng Diyos sa mga tao sa panlabas ay mukhang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga tao na para bang mula sa pagsasaayos ng tao o mula sa panggugulo ng tao. Ngunit sa likod ng bawat hakbang ng gawain at lahat ng nangyayari ay isang pustahan na ginawa ni Satanas sa harap ng Diyos at hinihingi nito sa mga tao na manindigan sa kanilang patotoo para sa Diyos. Gaya ng si Job ay sinubok, halimbawa, sa likod ng mga eksena, nakikipagpustahan si Satanas sa Diyos at ang nangyari kay Job ay mga gawa ng mga tao at ang panggugulo ng mga tao. Sa likod ng bawat hakbang ng gawaing ginagawa ng Diyos sa inyo ay ang pakikipagpustahan ni Satanas sa Diyos. Sa likod nito ay isang labanan. Ang kaliwanagan ng mga salita ng Diyos ay nakatulong sa akin upang maunawaan na kahit na parang inuusig ako ng aking asawa, ang totoo, ang mga pakana ni Satanas ang nasa likod nito. Nais ni Satanas na itanggi ko ang Diyos at ipagkanulo siya. Hindi ko pwedeng sabihin na hindi na ako mananampalataya sa Diyos dahil lamang natatakot ako sa galit ng asawa ko. Kailangan kong manindigan sa aking patotoo. Pagkatapos niyon, kahit anumang pagmamakaawa ng mga anak ko sa akin, nanatili akong tahimik. Sa sobrang pagkainis, sumigaw ang asawa ko. Dahil ayaw itong sabihin ng nanay niyo, hihiwalayan ko siya at paaalisin ngayong gabi. Hindi na siya mananatili ng isa pang araw sa bahay natin. Labis ko itong ikinagulat. Hindi ko kailanman inakala na gugustuhin talaga niya na makipagdiborsyo.
Kasama ko siya ng buong puso at kaluluwa sa loob ng maraming taon. Pero dahil lang sa pananampalataya ko, gusto na niya akong hiwalayan at gusto pa niyang umalis ako agad sa bahay. Paano naging ganito ang asawa ko na kasama kong namuhay ng mahigit 1 dekada? Talagang nadurog ang puso ko. Naisip ko, kung maghihiwalay kami, paano kaya ako mabubuhay ng mag-isa? Kaawa-awa at nag-iisa. Parang nasugatan ang puso ko at umagos ang mga luha ko sa aking muka. Naisip ko na nilikha ng Diyos ang mga tao, na ang Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay at ng lahat ng pangangailangan natin. Kaya ganap na natural at makatwiran na sambahin ng mga tao ang Diyos. Pakiramdam ko ay hindi ko kayang tumigil sa pananampalataya sa Diyos anuman ang mangyari. Pagkatapos, sinabi ng anak kong babae sa kanyang tatay na, "Kung maghihiwalay kayo, gusto naming manatili ng kapatid ko kay nanay, hindi sa iyo." Noon lang nagpatalo ang asawa ko at itinigil na niya ang usapin tungkol sa diborsyo. Kalaunan, tumindi ang pag-uusig ng CCP at ang lahat ng uri ng maling kaisipan at maling paniniwala na sinisiraan at pinabubulaanan ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ay ipinaskil sa mga lansangan. Lalo ring lumala ang pag-uusig ng asawa ko sa akin. Araw-araw pagkatapos ng trabaho, kinukulit niya ako sa pagtatanong kung nananampalataya pa rin ako sa Diyos at nawawalan siya ng pasensya sa akin kahit sa pinakamaliliit na bagay. Labis akong nabagabag nang makita ko siyang ganito. Kahit na nananampalataya ako sa Diyos at ginagampanan ko ang tungkulin ko, inaasikaso ko pa rin naman ang lahat ng gawain sa bahay at sa bukid at binabantayan ko rin ang mga bata. Hindi niya dapat ako inuusig ng ganito. Pero naisip ko na kung hindi dahil sa pag-uusig ng CCP at sa walang batayang mga tsismis, marahil ay hindi ganito ang pagtrato niya sa akin. Nalinlang siya ng CCP. Kung hindi ko ito titiisin, tiyak na mauuwi kami sa hiwalayan. Para mapanatiling buo ang aming pamilya at mapangalagaan ang aming kasal, gaano man ako usigin ng asawa ko, tahimik ko itong tiniis. Nagkusa pa nga akong alagaan siya at ipagluto siya ng masasarap na pagkain. Minsan, nakakaantala ito sa aking tungkulin. Kalaunan, nahirang ako bilang isang mangangaral at naging responsable sa maraming iglesia. Ang ilan sa mga iglesia ay malayo sa bahay, kaya hindi ako maaaring umuwi araw-araw at nagdulot ito sa akin ng kaunting pag-aalala. Nagkaroon ng kalaguyo ang asawa ko noong panahong iyon at maraming beses niyang sinabi sa akin pagka-uwi niya mula sa inuman na may isang babaeng nagtapat sa kanya at nais magsimula ng pamilya kasama siya. Natakot ako na ang pagiging malayo ko sa bahay at ang hirap ng pag-uwi ay maglalayo sa amin ng asawa ko at nasiguradong hihiwalayan niya ako. Kung mangyayari iyon, mawawasak ang pamilya namin. Pero naisip ko na ang tungkuling ito ay nagmula sa Diyos at hindi ko maaaring tanggihan ang tungkulin ko para lamang mapanatili ang pagkakasundo ng pamilya. Kaya tinanggap ko ito. Noon, umuuwi ako 1 beses kada 2 linggo o higit pa at nananatili sa bahay ng ilang araw. Ginagawa ko ang lahat ng gawain sa bahay at bukid, umaasang mapananatili ko ang pagmamahal ng asawa ko sa pamamagitan ng mga pagsisikap na ito. Kahit alam ko na mayroon siyang kalaguyo, hindi ko siya kinumpronta tungkol dito dahil labis akong natakot na hahantong talaga ito sa diborsyo. Madalas akong mabagabag dahil sa isyung ito at lumilipad ang isip ko kahit sa paggawa ng aking tungkulin. Kadalasan, kumikilos ako nang wala sa loob ko ang ginagawa ko.
Mayroong isang huwad na leader sa isang iglesia na dapat ay natanggal kaagad. Pero naisip ko na ang paghalal ng bagong leader pagkatapos ng pagtatanggal ay aabuti ng matagal, kaya ipinagpaliban ko ang pagtatanggal para magkaroon ako ng oras na makauwi. Nagdulot ito ng mga pagkaantalas sa gawain ng iglesia. Minsan pa, hiniling sa akin ng nakatataas na leader na tumulong ako sa iglesia sa pagharap sa isang antikristo. Noong panahong iyon, hindi makilatis ng ilang kapatid ang antikristong ito, kaya kinakailangang magbahagi sa kanila ng mga katotohanan tungkol sa pagkilatis ng napapanahon. Naisip ko na para magkaroon ng pagkilatis ang mga kapatid sa antikristong ito, maaaring abuti ng kalahating buwan ng pagbabahaginan. At kahit ganoon, wala pa ring garantiya sa magiging resulta. Kailan ako makakauwi kung ganoon? Kaya sinabi ko sa leader na masyadong mapanlin lang ang antikristong ito at ang kanyang mga pamamaraan ng panlilihis sa mga tao ay sopistikado. Hindi magiging madali para sa mga kapatid na magkaroon ng pagkilatis sa kanya at hindi ko rin siya kayang harapin. Paano kaya kung maghanap ka na lang ng ibang mamamahala rito? Nakita ng leader na hindi ako handang makipagtulungan at kinailangan niyang humanap ng ibang sister na mamamahala nito. Pero dahil sa kawalan ng pagkilatis ng sister na iyon, naging mabagal ang pag-usad sa pakikitungo sa antikristong ito na nagresulta sa pananatili ng antikristong ito sa iglesia. Nilihis at kinontrol niya ang mga hinirang ng Diyos sa loob ng mahigit 2 buwan. Natigil ang lahat ng gawain ng iglesia. Kalaunan, dahil sa pagiging irresponsable ko sa aking tungkulin at dahil sa matinding pagkaantala ko sa gawain ng iglesia, tinanggal ako. Sa isang pagtitipon, sinabi sa akin ng isang sister na, batay sa iyong pag-uugali, dapat kang ibukod para magnilay. Tumagos ng malalim ang mga salita niya sa puso ko. Madalas akong umuwi para mapanatili ang aking buhay may asawa na nakaantala sa gawain ng iglesia. Talagang nakagawa ako ng masamang gawa at kailangan akong ibukod para magnilay. Naalala ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos. Lubhang mahalaga kung paano mo dapat ituring ang mga atas ng Diyos. Isa itong napakaseryosong bagay. Kung hindi mo kayang tapusin ang ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo, hindi ka angkop na mamuhay sa Kanyang presensya at dapat mong tanggapin ang iyong kaparusahan. Ganap na likas at may katwiran na tapusin ng mga tao ang mga atas na ipinagkakatiwala ng Diyos sa kanila. Ito ang pinakamataas na responsibilidad ng tao at kasing halaga nito ang kanyang mismong buhay. Kung kaswal mo lang na tinatrato ang mga atas ng Diyos, ito ay isang napakalubhang pagkakanulo sa Diyos. Sa paggawa nito, mas kahabag-habag ka kaysa kay Judas at dapat kang sumpain. Nanginig ako sa takot dahil sa mga salita ng Diyos. Naramdaman ko ang galit ng Diyos na para bang ako ay kinukundina niya. Hinirang ako ng mga kapatid bilang isang mangangaral. Layunin ng Diyos na pamunuan ko ang mga kapatid sa pagkain at pag-inom ng kanyang mga salita at sa pagpasok sa katotohanan at para protektahan din ang mga kapatid mula sa panggugulo at panlilihis ng mga huwad na leader at antikristo. Pero wala talaga ang puso ko sa aking tungkulin. Inuna ko ang buhay may asawa at ang pamilya ko kaysa sa lahat. Madalas akong umuuwi upang mapanatili ang ugnayan ko sa aking asawa. Alam ko na may huwad na leader sa iglesia, pero hindi ko siya tinanggal agad. Tungkol naman sa antikristong nabunyag, hindi rin ako handang maglaan ng oras para makipagbahaginan sa mga kapatid tungkol sa pagkilatis. Nagdahilan pa nga ako. Sinabi kong labis na mapanlinlang ang antikristong ito para harapin ko.
at tinakasan ko ang tungkulin ko. Ito ang nagbigay daan para mailihis ng Antikristo ang mga kapatid sa iglesia. Para sa kapakanan ng aking kasal at pamilya, tinrato ko ang mahahalagang gawain kagaya ng pagpili ng mga lider at manggagawa, pagtanggal ng mga huwad na lider, at pagharap sa Antikristo ng walang galang at malasakit. Pininsala nito ang gawain ng iglesia at nagdulot ito ng mga kawalan sa mga buhay ng mga kapatid. Ako ay napakamakasarili at kasuklam-suklam. Sa anong paraan ako kumilos na gaya ng isang taong may pagkatao? Kaya humarap ako sa Diyos at nagdasal. Inamin ko ang mga kasalanan ko. O Diyos ko, sa paghahangad ko ng kaligayahan sa pag-aasawa, nabigo akong gampanan ng maayos ang tungkulin ko, at ako ay sumalangsang. Ayon sa iyong matuwid na disposisyon, nararapat akong parusahan. Pero hindi mo ako tinrato ayon sa mga pagsalangsang ko, at binigyan mo pa rin ako ng pagkakataong gampanan ang tungkulin ko. Mula ngayon, handa na akong harapin ang tungkulin ko ng may pusong takot sa iyo. Makalipas ang ilang sandali, narinig ng asawa ko na may ilan pang mananampalataya ang naaresto, kaya tumindi ang pag-uusig niya sa akin. Isang beses, para mapigilan niya ako sa pananampalataya sa Diyos, sinunog niya ang lahat ng damit ko. Galit na galit ako. Kalaunan, dumating ang mga pulis sa bahay ko para arestuhin ako dahil sa paratang na iligal na pangangaral, pero wala ako sa bahay noong oras na iyon at nakaiwas ako sa kapahamakan. Dahil dito, hindi ako nangahas umuwi sa loob ng 5 buwan. Tinawagan ng asawa ko ang mga kamag-anak ko para subukang hanapin ako at pilitin akong umuwi. Sinumbong pa nga niya ang pinsan kong babae na nananampalataya rin sa Diyos. Nagulat ako nang marinig ko ito. Hindi ko kailanman inakala na gagawin ng asawa ko ang ganitong bagay. Naramdaman ko na talagang nakakatakot at mapaminsala siya. Kung kaya niyang isumbong ang pinsan ko, kaya niya rin akong isumbong. Binalikan ko ang mga sakripisyong ginawa ko para mapanatili ang aming kasal at pakiramdam ko ay hindi naging sulit ang mga iyon. Pero nang maisip ko kung paanong hindi ako maaaring umuwi at mawawasak ang pamilya namin ng ganito, at kung paano mawawala ang masayang pag-aasawa na lagi kong hinahangad, nakaramdam pa rin ako ng matinding sakit. Humarap ako sa Diyos sa pamamagitan ng dasal, umaasang tutulungan niya akong makalabas sa maling kalagayang ito. Pagkatapos niyon, nagbasa ako ng isang sipi ng mga salita ng Diyos. Palaging itinuturing ng mga may asawa bilang isang malaking kaganapan sa buhay ang pag-aasawa at pinapahalagahan nila ito ng husto. Kaya, ipinagkakatiwala nila ang kanilang kaligayahan sa buhay sa kanilang buhay may asawa at sa kanilang kabiyak. Naniniwala sila na ang paghahangad ng kaligayahan sa pag-aasawa ang tanging layo na dapat hangarin sa buhay na ito. Kaya maraming tao ang nagsisikap ng husto, nagbabayad ng malaking halaga, at nagsasakripisyo ng malaki para sa kaligayahan ng pag-aasawa. May ilang tao pa nga na, pagkatapos manampalataya sa Diyos, tinatanggap ang kanilang tungkulin at ang atas sa kanila ng sambahayan ng Diyos. Subalit upang mapanatili ang kaligayahan at kasiyahan sa kanilang buhay may asawa, labis nilang ikinukompromiso ang paggampan nila sa kanilang tungkulin. Dapat sana ay pumunta sila sa malayong lugar upang ipangaral ang Ebanghelyo. Umuuwi sa kanilang tahanan ng 1 beses kada linggo o paminsan-minsan, o maaari nilang lisanin ang kanilang tahanan at gawin ang kanilang tungkulin ng full-time, ayon sa kanilang mga kakayahan at kondisyon sa iba't ibang aspekto. Gayunpaman, natatakot silang hindi matutuwa ang kanilang asawa sa kanila,
na hindi magiging masaya ang kanilang buhay may asawa o na tuluyan ng matatapos ang kanilang buhay may asawa at para sa ikasasaya ng kanilang buhay may asawa, isinusuko nila ang maraming oras na dapat sana ay iginugugol sa paggawa ng kanilang tungkulin. Lalo na kapag naririnig nila ang kanilang kabiyak na nagrereklamo o tila hindi masaya o umaangal, mas lalo silang nagiging maingat sa pagpapanatili ng kanilang buhay may asawa. Ginagawa nila ang lahat para mapasaya ang kanilang kabiyak at nagsisikap sila ng husto para mapanatili ang kanilang kaligayahan sa buhay may asawa at maiwasan ang pagkasira ng kanilang buhay may asawa. Siyempre, ang mas malubha pa rito ay may ilang tumatanggi sa tawag ng sambahayan ng Diyos at tumatangging gawin ang kanilang tungkulin upang mapanatili ang kaligayahan sa kanilang buhay may asawa. Kapag dapat sana ay nililisan nila ang kanilang tahanan upang gawin ang kanilang tungkulin, dahil hindi nila kayang mawalay sa kanilang asawa o dahil tutol ang mga magulang ng kanilang asawa sa kanilang pananampalataya sa Diyos, at tutol ang mga ito na iwanan nila ang kanilang trabaho at lisanin nila ang tahanan para magawa ang kanilang tungkulin. Nakikipagkompromiso sila at bumibitiw sa kanilang tungkulin. Sa halip ay pinipili nilang panatilihin ang kaligayahan at integridad ng kanilang buhay may asawa. Upang mapanatili ang kasiyahan at integridad ng kanilang buhay may asawa, at upang maiwasan ang pagkasira at pagtatapos ng kanilang buhay may asawa, pinipili na lang nilang tuparin ang kanilang mga responsibilidad at obligasyon sa buhay may asawa at tinatalikdan nila ang misyon ng isang nilikha. Isiniwalat ng mga salita ng Diyos ang kalagayan ko. Naimpluwensyahan ako ng mga pagpapahalaga ng pamilya mula pagkabata. Naniwala ako na ang kaligayahan ng isang babae ay nakasalalay sa kung masaya ang kanyang buhay may asawa at kung mahal siya ng kanyang asawa. Itinuring ko ang paghahangad ko ng isang masayang pamilya bilang layon ko sa buhay. Namuhay ako ayon sa satanikong kaisipan na ang buhay ay mahalaga, mas lalo na ang pagmamahal, at makamtan ko sana ang isang pusong tapat sa akin at sana ay hindi kami maghiwalay hanggang sa dulo ng aming mga buhay. Ginawa kong pinakamahalagang tao sa buhay ko ang asawa ko at ipinagkatiwala ko sa kanya ang habang buhay na kaligayahan ko. Bago ko matagpuan ang Diyos, inialay ko ang buong sarili ko sa aking asawa at pamilya sa paghahangad ng isang masayang buhay may asawa. Pagkatapos kong matagpuan ang Diyos, ang asawa ko, na naimpluwensyahan ng walang batayang mga tsismis na ipinakalat ng CCP, ay nagsimulang usigin ako at pagbawalan akong manampalataya sa Diyos, at pinagbantaan pa niya ako ng diborsyo at ginamitan ng karahasan. Para maiwasan ang pagkasira ng aming kasal, patuloy akong nagtiis ng tahimik at nagkompromiso, at kahit noong malamig ang pakikitungo niya sa akin at kinukutya niya ako, patuloy ko pa ring hinangad na mapasaya siya. Gumugol ako ng mas maraming oras sa pag-aasikaso ng tahanan at pinabayaan ko ang mga tungkuling dapat sana ay ginagampanan ko. Lalo na noong ako ay isang mangangaral, malinaw kong nauunawaan na napakahalaga ng tungkuling ito at na may kinalaman ito sa gawain ng maraming iglesia. Pero nag-alala ako na masira ang aming pagsasama. Kaya madalas akong umuwi para mapanatili ang ugnayan ko sa aking asawa at hindi ko naialay ng buong puso ang sarili ko sa mga tungkulin ko. Nang magpakita sa mga iglesia ang mga antikristo at huwad na lider, nabigo akong harapin sila agad dahil sinisikap kong panatilihing buo ang aking pamilya at ito ay nakaantala sa gawain ng iglesia. Para mapanatili ang ugnayan ko sa aking asawa upang maisalba ang aming kasal, tuluyan kong binaliwala ang mga responsibilidad at tungkulin ko at nakagawa ako ng mabibigat na pagsalangsang. Nakita ko kung paanong naging matigas ang kalooban ko at naging makasarili ako. Sa aking pagninilay,
talagang kinamuhian ko ang sarili ko. Kalaunan, nagbasa ako ng ilang salita ng Diyos. Inorde ng Diyos ang pag-aasawa sa iyo para lamang matuto kang tuparin ang iyong mga responsibilidad, matutong mamuhay ng payapa kasama ang isa pang tao, at mamuhay ng kasama siya, maranasan mo kung ano ang pakiramdam ng mamuhay kasama ang iyong kabiyak, at direktang matutunan kung paano mo dapat pangasiwaan ang lahat ng bagay na nararanasan ninyo bilang isang pangkat. Sa gayon, ay ginagawang mas masagana at naiiba ang iyong buhay. Gayunpaman, hindi kanya ibinenta sa pag-aasawa at syempre, hindi kanya ibinenta sa iyong kabiyak upang maging alipin nito. Hindi ka alipin ng iyong kabiyak at hindi rin siya ang amo mo. Magkapantay kayo. May mga responsibilidad ka lang bilang misis o mister sa iyong kabiyak. At kapag tinutupad mo ang mga responsibilidad na ito, itinuturing ka ng Diyos na isang misis o mister na pasok sa pamantayan. Kung ikaw ay nananampalataya sa Diyos at naghahangad sa katotohanan, kayang gawin ang iyong tungkulin at madalas na dumadalo sa mga pagtitipon, nagdarasal, nagbabasa ng mga salita ng Diyos at tumaharap sa Diyos. Ang mga ito ay mga bagay na tinatanggap ng Diyos. Ang mga ito ang dapat gawin ng isang nilikha at ito ang karaniwang kalagayan kung saan dapat mamuhay ang isang nilikha. Walang anumang kahiya-hiya rito at hindi mo kailangang maramdaman na may pagkakautang ka sa iyong kabiyak dahil ipinamumuhay mo ang ganitong uri ng buhay. Wala kang anumang pagkakautang sa Kanya. Kung kinikilala niya na umiiral ang Diyos, may obligasyon kang magpatotoo sa Kanya tungkol sa gawain ng Diyos. Gayunpaman, kung hindi siya nananampalataya sa Diyos at hindi kayo magkapareho ng mga pinahahalagahan at landas, kung gayon ay hindi mo kailangan at hindi ka obligadong sabihin sa Kanya ang anumang impormasyon tungkol sa iyong pananalig o sa landas na tinatahak mo at wala rin siyang anumang karapatang malaman ang tungkol sa mga bagay na ito. Nananampalataya ka sa Diyos at kung sinusuportahan, hinihikayat at ipinagtatanggol ka niya, kung gayon ay tinutupad niya ang kanyang responsibilidad at obligasyon. Kung hindi niya ito magawa, hindi siya isang taong may pagkatao. Bakit ko sinasabi ito? Dahil ang landas na tinatahak mo ay ang tamang landas. At dahil tinatahak mo ang tamang landas, ang iyong pamilya at ang iyong kabiyak ay pinagpapala at nagtatamasa ng biyaya ng Diyos kasama mo. Nararapat lang na magpasalamat siya sa iyo para dito, sa halip na diskriminahin ka o apihin ka, o maniwala na dapat kang gumawa ng mas maraming gawaing bahay at iba pang bagay o na may pagkakautang ka sa Kanya dahil nananampalataya ka sa Diyos at nagdurusa ng pag-uusig. Wala kang pagkakautang sa Kanya sa emosyonal, espiritual, o sa anumang ibang paraan. Sa kabaligtaran, dahil nananampalataya ka sa Diyos, nagtatamasa sila ng higit pang karagdagang biyaya at mga pagpapala mula sa Diyos. Lubha silang nakinabang. Ano ang ibig kong sabihin sa pagsasabing, lubha silang nakinabang? Ang ibig kong sabihin ay hindi karapat-dapat ang isang taong tulad niyo na tumanggap ng mga bagay na iyon at hindi niya ito dapat matanggap. Bakit hindi niya ito dapat matanggap? Dahil hindi niya kinikilala ang Diyos at hindi siya sumusunod sa Diyos. Ang dahilan kung bakit natatamasa niya ang lahat ng biyayang ito ay dahil lamang nananampalataya ka sa Diyos. Nakikisakay siya sa iyong biyaya, tinatamasa ang mga pagpapala kasama mo, at nararapat lang na magpasalamat siya sa iyo. Ang mga hindi nananampalataya ay hindi pa rin nasisiyahan at sinusupil at inaapi pa nga nila ang mga nananampalataya sa Diyos. Ang pang-uusig ng bansa at lipunan sa mga mananampalataya ay isa ng trahedya para sa kanila. Gayunpaman, mas masahol pa ang ginagawa ng kanilang mga kapamilya
at dinagdagan pa ng mga ito ang panggigipit. Kung sa gayong mga sitwasyon ay naniniwala ka pa rin na binibigo mo sila at handa kang maging alipin sa iyong buhay may asawa, iyon ay isang bagay na hindi mo talaga dapat na gawin. Kung hindi nila sinusuportahan ang iyong pananampalataya sa Diyos, ayos lang. Kung hindi nila ipinagtatanggol ang iyong pananampalataya sa Diyos, ayos lang din. Malaya sila na hindi gawin ang mga bagay na iyon. Gayunpaman, hindi ka nila dapat tratuhin na parang isang alipin dahil nananampalataya ka sa Diyos. Hindi ka isang alipin, ikaw ay isang tao, isang taong may dignidad at matuwid. Sa pinakamababa, ikaw ay isang nilikha sa harap ng Diyos at hindi alipin ng sinuman. Kung kinakailangan mong maging alipin, maaari ka lamang maging alipin ng katotohanan, alipin ng Diyos, at hindi isang alipin ng sinumang tao, lalong hindi mo dapat gawin na iyong amo ang asawa mo. Sa usapin ng mga makalamang ugnayan, bukod sa iyong mga magulang, ang taong pinakamalapit sa iyo sa mundong ito ay ang iyong asawa. Ngunit dahil lang sa nananampalataya ka sa Diyos, binabatikos at inuusig ka niya na para bang ikaw ang kaaway niya. Tinututulan niya ang pagdalo mo sa mga pagtitipon. Kapag nakakarinig siya ng anumang tsismis, umuuwi siya at agad kang pinagagalitan at binubugbog. Kahit na nagdarasal o nagbabasa ka ng mga salita ng Diyos sa bahay at hindi ka naman nakakaapekto sa kanyang normal na buhay, papagalitan at tututulan ka niya at bubugbugin ka pa nga. Sabihin mo sa akin, anong uri siya ng nilalang? Hindi ba't isa siyang demonyo? Ito ba ang taong pinakamalapit sa iyo? Karapat-dapat ba ang ganitong tao sa pagtupad mo ng anumang responsibilidad para sa kanya? Hindi. Ang ilang taong nasa ganitong uri ng buhay may asawa ay ginagawa ang anumang sabihin ng kanilang kabiyak at handa silang isakripisyo ang lahat para sa kanilang kabiyak. Isakripisyo ang oras na dapat ay igugol nila sa paggawa ng kanilang tungkulin, ang pagkakataon na gawin ang kanilang tungkulin, at maging ang kanilang pagkakataon na makamit ang kaligtasan. Wala sa mga ito ang wasto, at sa pinakamababa, dapat nilang iwaksi ang gayong mga ideya. Mula sa mga salita ng Diyos, naunawaan ko na itinakda ng Diyos ang kasal para matutuhan ng mga tao na tumupad ng mga responsibilidad at maranasan nila ang isang buhay na masagana, hindi para maging mga alipin ng kasal. Dapat ay mayroong mga prinsipyo sa pagtupad ng mga responsibilidad sa kasal. Kung ang asawa natin ay may mabuting pagkatao at sumusuporta sa pananampalataya natin sa Diyos, maaari nating tuparin ang mga responsibilidad natin sa loob ng istruktura ng kasal. Gayunpaman, kung ang asawa natin ay humahadlang sa pananampalataya natin sa Diyos at umuusig o kumukundi na pa nga sa atin, pinapakita ng diablong ito ang kanyang sarili at ang kanyang diwa ay namumuhi sa Diyos. Sa sitwasyong ito, hindi natin kailangang tuparin ang mga responsibilidad natin. Kung hindi kayang tukuyin ng isang tao ang mabuti at masama, at nais pa rin niyang panatilihin ang ganitong asawa, kung ganoon, ay isa talaga siyang hangal at mangmang. Ang aking pananampalataya sa Diyos at paggawa ng tungkulin ng isang nilikha ay nakakamit ang pagsang-ayon ng Diyos, at ito ang pinakamakatarungang bagay. Pero bukod sa hindi ako sinuportahan ng asawa ko, itinuring niya rin ako bilang kaaway, binubugbog, pinapagalitan, at pinagbabantaan niya ako ng diborsyo para mapilitan akong talikuran ang pananampalataya ko sa Diyos. Malinaw na ibinunyag ng mga katunayan na kinamumuhian ng asawa ko ang Diyos at na ang kanyang diwa ay katulad ng sa isang dyablo. Batid niya na hinahanap ako ng CCP at na maaari akong maaresto anumang sandali kung ako ay uuwi. Pero isinumbong niya ang pinsan ko para subukan at pilitin akong umuwi.
Hindi siya nagpakita ng pag-aalala sa buhay o kamatayan ko. Talagang siya ay makasarili at mapaminsala. Kalaunan, napagtanto ko na noong tinatrato pa niya ako ng maayos, iyon pala ay dahil inaalagaan ko ang aming pamilya at ang kanyang ina, nakapakipakinabang sa kanya. Kung hindi, matagal na niya akong hiniwalayan. Hindi talaga niya ako minahal at sa mga mata niya, isa lamang akong kasangkapan para sa kanyang layunin. Pero palagi ko siyang itinuturing bilang aking suporta at ipinagkatiwala ko sa kanya ang lahat ng aking kaligayahan. Isinantabi ko pa nga ang mga tungkulin ko para kumapit sa kanya at makuha ang kanyang pabor. Nang maisip ko ito, napagtanto ko na naloko ako at nakita ko kung gaano ako naging bulag. Ngayon, malinaw na sa akin na ang diwa ng asawa ko ay tulad ng sa isang dyablo na namumuhi sa Diyos. Paano ko matatagpuan ang kaligayahan sa isang taong namumuhi sa Diyos? Hindi lamang sa hindi ko matatagpuan ang kaligayahan sa Kanya, kundi magdudulot pa siya ng higit na kapahamakan sa akin. Hindi na niya ako maaaring pigilan. Kailangan kong masigasig na hangarin ang katotohanan at sikaping tuparin ang mga tungkulin ko sa abot ng aking makakaya. Pagkatapos niyon, nagbasa ako ng isang sipi ng mga salita ng Diyos. Pagdating sa pag-aasawa, kahit ano pa ang lumitaw na mga lamat o mga kahihinatnan, kung magpapatuloy man o hindi ang pagsasama ng mag-asawa, kung ikaw man ay tatahak sa isang bagong buhay sa loob ng iyong buhay may asawa, o kung ang iyong buhay may asawa ay magtatapos na roon, ang iyong pag-aasawa ay hindi ang iyong destinasyon, at ang iyong asawa ay hindi rin ang iyong destinasyon. Inordin lamang siya ng Diyos na lumitaw sa iyong buhay at sa iyong pag-iral upang gumanap ng isang papel ng pagsama sa iyo sa iyong landas sa buhay. Kung masasamahan ka niya hanggang sa dulo ng daan at mararating niya ang pinakadulo ng kasama ka, wala nang mas mainam pa kaysa roon at dapat mong pasalamatan ang Diyos sa kanyang biyaya. Kung may problema sa buhay mag-asawa, kung may mga lumilitaw man na lamat o may nangyayari na hindi mo gusto, at sa huli ay nagwawakas ang inyong pagsasama bilang mag-asawa, hindi iyon nangangahulugan na wala ka ng destinasyon, na ang iyong buhay ngayon ay nasa kadiliman na, o na wala ng liwanag at wala kang kinabukasan. Maaaring ang pagtatapos ng iyong buhay may asawa ay ang simula ng isang mas magandang buhay. Ang lahat ng ito ay nasa mga kamay ng Diyos at ang Diyos na ang mamamatnugot at magsasaayos nito. Maaaring ang pagtatapos ng iyong buhay may asawa ay magbibigay sa iyo ng mas malalim na pagkaarok at pagpapahalaga sa pag-aasawa at ng mas malalim na pagkaunawa. Siyempre, maaaring para sa iyo, ang pagtatapos ng iyong buhay may asawa ay isang mahalagang oras ng pagbabago sa iyong mga layon at direksyon sa buhay at sa landas na iyong tinatahak. Sa halip na iwan ka ng may malulungkot na alaala at masasakit na memorya o mga negatibong karanasan at resulta, sa halip ay maaari itong magdulot sa iyo ng mga positibong karanasan na hindi mo makakamit kung ikaw ay may asawa pa rin. Kung nagpatuloy ang inyong pagsasama bilang mag-asawa, marahil ay palagi kang mamumuhay sa ganitong simple, karaniwan, at walang kulay na buhay hanggang sa katapusan ng iyong buhay. Gayunpaman, kung magtatapos ang iyong buhay may asawa at kayo ay maghihiwalay, hindi ito isang masamang bagay. Ikaw ay dating napipigilan ng kaligayahan at mga responsibilidad ng iyong buhay may asawa, pati na rin ang mga emosyon o paraan ng pamumuhay ng iyong pagmamalasakit para sa iyong asawa, ng iyong pag-aalaga sa kanya, pag-iisip sa kanya, pag-aaruga sa kanya, at pag-aalala sa kanya. Gayunpaman, simula sa araw na nagtapos ang iyong buhay may asawa,
Lahat ng pangyayari sa iyong buhay, ang iyong mga layon sa pamumuhay at ang iyong mga paghahangad sa buhay ay sumasailalim sa isang masinsinan at ganap na pagbabago, at dapat sabihin na ang pagbabagong ito ay dahil sa pagtatapos ng iyong buhay may asawa. Maaaring ang resulta, pagbabago, at transisyong ito ang nilalayo ng Diyos na makamit mo mula sa pag-aasawa na inordin niya para sa iyo, at ang nilalayo ng Diyos na makamit mo sa paggabay sa iyo na wakasan na ang iyong buhay may asawa. Bagamat nasaktan at nagdusa ka, at bagamat may mga ginawa kang mga sakripisyo at pakikipagkompromiso na hindi naman kailangan sa loob ng balangkas ng pag-aasawa, ang iyong matatanggap sa huli ay hindi makakamit sa loob ng buhay may asawa. Pagkatapos basahin ang mga salita ng Diyos, naliwanagan ang puso ko. Itinakda ng Diyos ang kasal para sa mga tao, pero ang kasal ay hindi ang hantungan para sa mga tao. Kung ang kasal ng isang tao ay masayaman at makabuluhan, o kung ito man ay nasira o nagwakas na, wala itong kinalaman kung magkakaroon ba ng magandang hantungan ang taong iyon. At hindi rin ito matutukoy kung ang buhay niya ba ay magiging masaya. Gayunpaman, itinuring ko ang kasal bilang aking hantungan at ang asawa ko bilang aking suporta. Kaya nang makita ko na gumuguho ang aming pagsasama at nawawala na ito ng saysay, pakiramdam ko ay wala na akong hantungan o suporta. Bumigat ang puso ko at nakaramdam ako ng kalungkutan at kawalan ng magawa. At hindi ko alam kung paano haharapin ang magiging buhay ko sa hinaharap. Ngayon, napagtanto ko na ang mga pananaw ko ay hindi umaayon sa katotohanan. Mula sa mga salita ng Diyos, nakita ko na ang pagwawakas ng kasal ay hindi nangangahulugang wala ng kinabukasan ang isang tao o nawala ng pag-asa ang buhay. Maaaring ito ang simula ng isang mas magandang buhay. Dati, para mapanatili ang isang masayang buhay may asawa, ginawa ko ang lahat ng gawain sa loob at labas ng bahay at ginugol ko ang mga araw sa pagtatrabaho hanggang sa sumakit ang likod ko at kinailangan ko ring pakiramdaman ang asawa ko. Pero ang mas masaklap ay hindi ko lubos na naialay ang sarili ko sa aking mga tungkulin. Wala sa loob ko ang ginagawa ko at nakaantala ito sa gawain ng iglesia. Madalas akong hindi mapakali, parang may batong nagpapabigat sa puso ko at namuhay ako sa masakit at labis na nakakapagod na kalagayan. Ang paghahangad ng kaligayahan sa pag-aasawa ay nagdulot lamang sa akin ng higit pang espiritual na pighati at sakit. Sa mga nakaraang buwan, hindi ako nakauwi dahil sa pag-uusig ng CCP. At nang ituon ko ang aking puso sa paggawa ng mga tungkulin ko, mas kaunti na ang naramdamang pagod ng aking katawan at mas magaan na ang aking puso kaysa dati. Nang tumahimik ako para kumain at uminom ng mga salita ng Diyos at namuhay ng buhay iglesia, kasama ang mga kapatid, naunawaan ko ang ilang katotohanan at napuno ng galak ang puso ko. Talaga namang may pakinabang ito sa buhay ko. Ngayon, kahit wala na ang pakikisama at pag-aalaga ng asawa ko, kapag nahaharap ako sa mga paghihirap at sakit, nagdadasal ako sa Diyos at sa pamamagitan ng paggabay ng mga salita ng Diyos, naramdaman kong nasa tabi ko ang Diyos at siya ang aking tunay na suporta. Sa pagkaunawa sa mga bagay na ito, hindi na ako nag-aalala tungkol sa pagpapanatili ng aming kasal at ang puso kong nasupil ng napakatagal ay nakaramdam ng kalayahan. Kalaunan, nagpatuloy ako sa paggawa ng mga tungkulin ko sa ibang rehiyon at hindi ako umuwi. Isang araw, pagkalipas ng 3 taon, nagplano akong makipagkita sa isang sister sa parke at nakita ako ng bayaw ng asawa ko sa daan. Labis siyang nagulat at sinabi niya na matagal na niya akong hinahanap. Nagkaroon ng kanser ang asawa niya
at maaari itong pumanaw anumang oras at patuloy niya akong hinihikayat na pumunta sa kanyang bahay. Naisip ko kung paanong madalas na tinatawagan ng asawa ko ang anak naming babae para tanungin ang kinaroroonan ko. Pumunta rin siya sa bahay ng nanay ko para hanapin ako. At patuloy niyang tinatawagan ang mga kamag-anak para subukang hanapin ako. Kung pupunta ako sa bahay ng kapatid niya, malalaman niya ito agad. Paano kung makita ako ng asawa ko at magmakaawa siya sa akin na manatili ako sa bahay? Naisip ko ang biyanan kong babae na tumatanda na. At kung sakaling pumanaw na ang kapatid ng asawa ko, magiging napakahirap ng buhay niya. Maraming taon din kaming nagsama bilang mag-asawa at halos 3 taon akong nawala. Uusigin pa rin kaya niya ako tulad ng dati? Pagkatapos kong pag-isipan ito, naguluhan pa rin ako. Kaya tahimik akong nagdasal sa Diyos. Hinihiling sa Kanya na gabayan at akayin ako. Pagkatapos magdasal, naalala ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos. Maaari bang maging mga tao ang mga hayop at mga dyablo? Imposible ito. Imposibleng ipababa sa malaking pulang dragon ang kotsilyong pangkatay. Ang kalikasan nito ay sa isang dyablo. Pumapatay ito ng mga tao nang hindi man lang kumukurap. Ang mga dyablo at si Satanas ay magkakampi. Kung paano mo tinitingnan ang malaking pulang dragon, ay ganoon mo rin dapat tingnan ang mga hayop at mga dyablong ito. Tama ito. Kung iba ang pagtingin mo sa mga dyablo kaysa sa pagtingin mo kay Satanas at sa malaking pulang dragon, pinatutunayan nito na wala ka pa ring lubos na pagkaunawa sa diwa ng mga dyablo. Kung itinuturing mo pa rin sila bilang mga tao, naniniwalang mayroon silang pagkatao, may ilang kapuri-puring katangian, at maaari pa ring matubos, at kailangan mo pa rin silang bigyan ng mga pagkakataon. Kung gayon ikaw ay mangmang, nalinlang ka na naman ang kanilang pakana, at magbabayad ka ng halaga para dito. Ang dyablo ay mananatiling dyablo, at hindi ito kailanman magiging tao. Kinamumuhian at nilalabanan ng asawa ko ang Diyos, at ang kanyang diwa ay tulad ng sa isang dyablo. Hindi ako maaaring makisimpatya sa asawa ko dahil kung ganoon ay pipinsalain lang niya ako. Ano man ang mangyari, hindi na ako maaaring bumalik. Pagkatapos, naisip ko ang masisidhing layunin ng Diyos. Nais ng Diyos na mas maraming tao ang makalapit sa Kanya at makatanggap ng Kanyang pagliligtas sa lalong madaling panahon. Kaya sa kritikal na sandaling ito, kailangan kong gawin ang aking makakaya para makipagtulungan sa gawain ng Ebanghelyo. Nagsisi ako dahil hindi ko nagawa ng maayos ang mga tungkulin ko noon dahil sa paghahangad ng kaligayahan sa pag-aasawa. Ngayon, kailangan kong makabawi at maging tapat sa aking mga tungkulin para masuklian ko ang pagmamahal ng Diyos. Simula noon, inialay ko na ang sarili ko sa gawain ng pagdidilig sa mga baguhan at nakaramdam ako ng kapanatagan at kapayapaan. Taos-puso akong nagpapasalamat sa Diyos sa pagliligtas sa akin mula sa sakit na dulot ng pag-aasawa. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood at hanggang sa muli.